Hindi na raw pupunta sa hearing tomorrow si uh, political strategist, master strategist, political genius, art of war, mahal namin Pangulo Rodrigo Roa Duterte. May chess master pa pala. Ayan, excuse letter. Ano high school? Excuse letter. Ayan o. Oh, ayan, Robert H. Barbers. Oh, ayan o. Committee on Dangerous Drugs. Oh, ayan o. Oh, ayan o. PAC. Attendance on the 22nd October 2024 public hearing. Oh, ayan o, ayan o. Ayan o. Former President Rodrigo Duterte. Basahin natin yung excuse letter. Dear Honorable Barbers. MMK to, guys. Background na ng MMA kulang, MMK kulang dito. Maala mo kaya. I write on behalf of my client, Rodrigo Roa, ayaw ko tawagin siya honorable eh. Rodrigo Roa Duterte, the former President of the Republic of the Philippines. On Sunday, October 20, my client received the letter dated October 18, 2024, inviting him to attend the public hearing to be conducted by the Joint Committees on Dangerous Drugs, Public Order and Safety, Human Rights, and Public Accounts on 22nd of October 2024 at 9:30 in the morning to provide insights and shed light on some issues under discussion, particularly on the previous administration's campaign on illegal drugs. Basahin natin, guys. Basahin natin ang buo in its entirety. Unfortunately, despite his keen intention to attend, my client respectfully manifests that he cannot attend the public hearing set on October 22, 2024. Aside from the short notice given him, my client just arrived in Davao from Metro Manila last October 17, 2024. Considering his advanced age and the several engagements he had to attend, he is currently not feeling well and is in need of much rest. Hence, my client respectfully requests to defer his appearance before the Honorable Committee scheduled tomorrow. Rest assured of my client's willingness to appear before the House of Representatives on some other available date, preferably on after November 1, 2024. Signed, Attorney Martin B. Delgrad III, REB-REAENP. Counsel for former President Rodrigo Roa Duterte, 16th President of the Republic of the Philippines. Ayan. Palusot pa itong matandang to. Ang sabi niya, short notice daw kasi. Short notice. Ibig sabihin, masyado na mga nagmamadali. Kakasabi lang nung Sabado. Porke sinabi nung Sabado na gusto niyang pumunta, inimbitahan niyo agad. Tuesday agad. Sa Tuesday agad. Agad-agad. Come on. Nakakabiyahe nga eh. Hindi ba niya kaya magpahinga sa Maynila? Kasi yun ang dahilan eh. Ang sabi, bumalik daw kasi siya ng Davao noong October 17. Matanda na, tapos ang dami pang ginawa. Hindi, masama ang pakaramdam niya at kailangan magpahinga. So kailangan med-cert? Med-cert natin. Parang kay Harry Roque. Tsaka kay Myla Roque. Sana ma-med-cert. Sana mabigyan ng mapagbigyan to ng med-cert, no? Besides, mga kutsero, paanong short notice? Tagal-tagal na siyang pinapapunta. Di ba, August pa lang? Pinapapunta na si Digonggong. Anong sabi ni Salpanelo? It's not important. It's a waste of time. It's a pointless exercise or useless exercise. Either of the two, yun ang sinabi niya. It's a useless exercise. Parang ganun. Kung useless exercise,
Ba't hindi nyo i-one time, big time? Sabihin nyo lang, oh, a-attend kami for isang ano lang, isang hearing lang. Matanda na ako, hindi na ako nakakabiyahe ng maayos, madali na ako mapagod, attend ako one time lang. Useless exercise naman to eh. One time, big time, pagbibigyan ko kayo. Kasi nagsalita na rin naman na yung ano, yung Quadcom, ano sinabi nila? We will extend the courtesy to him. Di ba hindi nga siya i-contempt? Yun ang sabi ng Quadcom. Hindi na siya i-contempt bilang naging presidente. Alam niyo ang problema kasi dito sa ano, ang problema sa mga Duterte, sa lahat sa nila sa tatay tsaka do sa tatlo magkakapatid. Ano yan eh, para silang demonyo, para silang diablo. Oo. Pag binigay mo yung kamay mo, hihingiin pati buong braso. Pag binigay mo yung kuko mo sa paa, hihingiin buong binte. Ganon. Ganon, ganon. Pag pinagbigyan mo sa isa, aabusuhin nila yun. Aabusuhin nila yun. Sasagarin nila yung pang-aabuso noon. Ganon ang mga, ganyan yan, yung tatay, si Rodrigo Duterte, tsaka yung tatlong magkakapatid. Huwag na natin dama yung iba. Yung mga politiko lang. Pag binigay niyo yung isang yung paa niyo sa kaliwa, pati yung sa kanan, hihingiin. Total naman, private citizen na lang si Digong. I mean, sige, recognize na natin naging presidente siya before, pero bakit naman si Noynoy Aquino umattend ng Senate hearing? Ba't naman si Noynoy Aquino umattend ng hearing? Akala ko ba walang kwentang presidente yung si Noynoy Aquino? So, ibig sabihin, mas may balls pa pala si Noynoy Aquino kaysa kay Digong? Akala ko ba si Digong lang matapang? Diba? Akala ko ba si Digong lang yung mahusay? Siya lang ang best president ever, tapang at malasakit. So dapat ako siguro feeling ko lang naman, di ko naman alam kung papakinggan tayo ng mga powers that be. Pero kung sakali man naririnig tayo ng powers that be, contempt nyo. Lalo't kapag nagsisinungaling. I-contempt nyo, i-reschedule nyo, bigyan nyo siya ng bagong schedule. Siya pa nagdikta ng schedule, guys, tigas ng mukha, oh. Siya pa nagdikta ng schedule. Preferably after November 1. Oh. Alang kwenta, duwag. Duterte, duwag. Ako, hindi na ako nagulat eh. Oo, na magba-back out siya. Hindi na ako nagulat. I was half expecting na hindi siya pupunta eh. Pero syempre, di ba? Syempre, umaasa ka, di ba? Asa ka. Pero asa ka lang. Asa ka lang! Asa ka! Ganun eh, asa ka lang. Pero wag kang don't hold your breath kasi wala, kamamatay mo yun. We should all expect na kapag nag-comment si Digong one of these days, sabihin niya na, ginagago ko lang naman yung mga yan eh. Oh, diba? Pag nagsalita siya ng ganon, given na yun. Oh. Labas mo na si Harry. Oy, meron akong information ha. Apparently, the Harry Roque is located somewhere in Mindanao, specifically Davao. Impormasyon lang naman, chismis lang naman, chismis. Pero kinonfirm sa akin nung nag-chismis eh. Sabi niya, Coach, confirm. Nandito siya sa Davao kasama si Glenchong, sabi. Tsaka si Bantag din daw. Hindi pa sure yung kay Bantag. So, baka kailangan nga, kasi may nabalitaan ako na si PNP daw will start looking in Mindanao. Baka kailangan na talagang pumunta na Mindanao because of that. But anyway, apparently, tulad nung kay Carbonell, puro dakdak lang. Puro dakdak lang yung kamay na bakal ng Davao. Tapos tinanong ko yung source ko. Sabi niya, hiningan ko kasi, sabi ko, baka may picture ka naman dyan para ebidensya. Sabi niya sa akin, naku coach, mahirap kasi tinted lahat ng sasakyan ni Baste. Napaisip ako. Wait.
So, hindi ko alam. Ay, kwento lang sa akin yun. Hearsay yan, hearsay. Hindi tayo sure. But, yun yung kwento sa akin. Hmm. Si Bastiba or si Pulong. Either of the two. Tainted daw kasi yung mga sasakyan ni Pulong or ni Baste. Either of the two. Kung totoo ang chismis, ang chisms, edi... Baka nandoon nga. Kung totoo. Sige nga, patunayan nyo nga hindi. Silang dalawa doon ni Glenchong. Yun ang sabi. Although hindi ako sure. Yun yung kwento sa akin. But anyway, may development na rin kasi sa side ng Quadcom. 'Di ba recently nagsabi si Bato na gusto niyang mag-conduct ng hearing tungkol sa war on drugs din. Oo. Tapos apparently, ito na ngayon ang mangyayari. Maghi-hearing nga sa Senado ng war on drugs. Oo. Tuloy na. Legit. Tuloy na guys. Oo. Magkakaproblema sila ba to sa kung sino ang hahawak? Bakit? Kasi ang hahawak ng war on drugs sa Senado, yung hearing ng war on drugs sa Senado ay si Chenchenenin Coco Pimentel. Imagine. hindi lang si Coco Pimentel liberal. Alam naman natin ano 'yan eh. Liberal yan si Coco Pimentel eh. Hindi lang 'yan ang problema nila. That's just one of the problems. Another problem na meron sila ay ninakaw nila ang PDP kay Coco Pimentel. So, good luck. Ay nasabi sa balita, The investigation will be led by the Blue Ribbon Committee, which the chairperson is Senator Pia Cayetano, but since she will be busy during the recess, being a re-electionist, the task may be assigned to Senator Coco Pimentel as a subcommittee chairman, sabi ni Chis Escudero. Yun lang, mga kochero. It's unusual. Kasi usually, ang Blue Ribbon Committee is reserved for hearings that are related to graft and corruption. So, kung graft and corruption, baka yung angulo ng reward system. Baka yun ang ihihiring nila, yung angulo ng reward system. Oo. Kasi, mga kotsero, hindi ko alam kung napanood nyo na. Pero, merong video na kumakalat. Si Digong, si Bongo, at si Bato. Kinumpirma yung reward system. 3 million daw per head. Ito ko nga napanood. Sana maririnig nyo. Guys. Wala pong reward system na sinasabi nila ngayon. Masyado pong baseless accusation po ito. 3 milyong piso. Yan ang pabuyang ibibigay ng Administrasyong Duterte sa mga makakahuli o makakapatay sa high-profile drug lords. May patong din sa ulo ang alipores na mga drug lord. Kahit mga alagad ng batas na sangkot sa droga, wala rin daw ligtas. Sabi ko ilagay kita dyan, pero sa isang kondisyon. Na kung may ahente ka, you have an agent na nakakalat into drugs, and it comes to a fight, I want you to kill him personally. You know? I want you to do the killing. Kasi sa iyo ko ibigay yung 3 million. I'm not saying that you kill them, but the order is dead or alive. Nabanggit rin po niya, nandiyan po rin po yung reward na kanyang sinabi noon. You know? 1 million po sa mga ninja cops. Patay. At buhay, kalahating milyon lang po. Pag lumaban, 2 million. Additional motivation on their part yan. Kasi tatanggap sila ng pera na galing sa drugs. Ang police hindi naman yung bounty hunter na talagang hindi naman yan tawag yan yung
hitman na gun for hire. Hindi naman. I-neutralize mo yung drug lord through legal means. So, kumpirmado. Narinig niyo ba? Narinig niyo ba ang sinabi? Narinig ka ba sa mic, no? Sana narinig. May isa pang development. Kung papayag si Senate President at si House Speaker, kung papayag lang, ay baka magkaroon ng bicameral hearings. Ito yung pinakamasaya, guys. Ayan, no? Bicam. Gusto ko to. Gusto ko to, guys. Ito. Gusto ko tong bicam na to. Confirm na? Kinonfirm na? Ay, gusto ko to. Kung kinonfirma na to. Oo. Yan. Pag natuloy, ay, ang ganda niyan, guys. Oo. Oo. Ila-live stream ko yan. Bihira ako mag-live stream ng mga hearing. Pero pag ito nangyari, mag-live talaga ako. Walang papasok sa school! Hindi, joke lang. Kailangan pumasok. mga prof ko, sorry po, nag-joke lang. Nag-joke lang po, parang si Duterte. Lahat joke. But anyway, ayun. Pag natuloy ito, ay grabe. Ang saya-saya niyan. Pakinggan natin yung sinabi ni Congressman Barbers tungkol dyan. Ito yung statement niya kanina. Sir, clarification on the invitation kay former President Duterte. 18 pa po yun, October 18, yung reiteration ng invitation ninyo. Meron na po bang feedback from the PNP kung na-deliver man lang po doon sa bahay at may nag-receive nitong invitation? And second question, kung meron ding reiteration ng invitation kina Senator Bongo and Senator De La Rosa? Well, dun sa previous invitation that we sent, I think, kundi nga ako nagkakamali, during the second or third Quadcom hearing yun, open-ended yun until we conduct these hearings. Open invitation po yung aming invitation. We only had to reiterate kasi para matagal-tagal na rin yun. This is already the 9th and going to be the 10th hearing of the joint committee hearing. So that's why we had to send and reiterate the invitation. Pero I understand may sulat din po kayo kay CIDG Chief Yes, we did. Ensure na may magre-receive, may feedback na po. As we speak, wala pa kaming nakukuhang feedback. But we had to course it through the PNP kasi sila ho'y nakakalam ng address doon sa area. And we always do that naman every time we send out invitations to personalities outside of Metro Manila. Kong, magandang umaga po. Habol ko lang po, hingi lang po na reaction dun sa parallel investigation na gagawin ng Senate dun sa EJK tsaka drug war. Well, kami, I'm sure narinig nyo na yung aming opinion tungkol dyan. Kami sang-ayon din kami dyan. No? In fact, mas maganda nga na magkaroon din ng isang parallel investigation dahil wala namang prohibition sa aming rules. And because of merong ganyang klaseng parallel investigation, we do expect that in sync ang lower house at saka ang Senate dito sa usapin tungkol sa EJK. We really have to come up with a law, no, para matigil at hindi na mangyari po itong mga ganitong klaseng extrajudicial killings. Now, my opinion, I'm sure my colleagues here, my co-chairs, meron din silang sariling opinion. Ang opinion ko, kung merong ang Senate, meron din ang House, ba't hindi tala natin pag-isahin, parang BICAM. Ang dating, isang joint committee hearing, nandyan ang Kongreso, nandyan ang Senado, at nandyan yung ating investigation. No? I think mas malawak, mas komprehensibo, at siyempre, mas maraming mga intelligent questions na maitatanong ang mga membro nitong committee ito. So it has to be some sort of a joint, every time may SONA, di ba? Meron tayong joint session. Ito, ganun din gawin natin. Mas maganda sa tingin ko. I don't know.
sa tingin ko, priority ito ng mga mambabatas eh. Kaya yung kung uunahin nila yung personal na interes sa pamamagitan ng pagsabi na may kampanya kasi kaya wala sila, eh isa sa kanilang Bahala sila dun. mandato at obligasyon ay itong ating ginagawang conducting an investigation in aid of legislation. Yan po ang aming trabaho. Yung produkto ng aming komite ay pinag-aaralan at pinag-iisipan po yan. Saka lalo na, Mr. Chairman, no, para mapabilis. Remember, 2 weeks ago, nag-file kami ng 2 bill, no? Yung pong buti pa nga ito, declaring nauna EJK as a heinous crime Lower at house? yung isa nung pag-stop ng POGO. Now, kung hindi magiging sinking yung upper and lower house, pagdating sa ganitong klase ng investigation at bills na pinal natin, by December ang order ng Presidente tigil. Kung hindi natin mag-aaprubahan yung POGO bill Walang enabling law. together with the upper house, mababaliwala po yung ating Right. ginawang submission or filing of that two bills. Tama Mas yun. maganda po, para mapabilis po yung ating pong kilos, ay magsama na po ang Senado at ang Kongreso. Habol ko lang po. By the way, ipopropose pa namin yan kung ano ang masasabi ng ating Senate President at saka ng ating Speaker of the House. No? It was just an idea na tinitingnan natin kasi para masabi na impartial itong investigation na to dahil tayong lahat, bawat Pilipino ay naniniwala na kinukundina natin ang mga pagpatay. Wala po siguro magsasabi dito na natutuwa sila mayroong pinapatay, di ba? So Right. dahil nga ganito kalawak itong usapin na ito at itong usapin na ito ay isang usapin of national importance. Therefore, ang Kongreso, ang Senado at ang lower house ay dapat magtipon para talakayin itong usapin na ito at gumawa ng solusyon ng sa ganon ay hindi na maulit ito. Actually, mga kotsero, may mga nakita ko ng komito, tinurn down na raw eh. Kasi hinanap ko kanina, wala pang balita. Let's see tomorrow, baka bukas lumabas, di ba? Pero, kung tutuusin, it's a good idea. Bakit? Bakit it's a good idea na magkaroon ng na ang kanilang session ay gawin nila parang bycam. Hindi mo maaakusahan yung Senado na it is biased. Number 1. Kasi andyan yung lower house eh. Parang sarili nilang check and balance, kumbaga. So mas maganda 'yon. Mas merong bahid ng credibility yung hearing. Number 1. Number 2, makokontrol nyo si Bato at saka si Bongo. Because they don't need to participate. Hindi nyo sila kailangan. Ang dami eh. Meron kang Barbers, meron kang Benny Abante, meron kang Coco Pimentel, meron kang mga iba pang mga senador na magpapabida dyan, etc. O, dyan pa yung sigurado ko magpa-participate din dyan si Speaker Romualdez tsaka si SP Cheese Escudero. Si Risa Ontiveros nandiyan din, for sure. Or baka bubuo sila ng sariling committee. Excluding yung dalawa. Kasi syempre sila yung iimbestigahan mo eh. So, maano mo sila, kumbaga ma-manage mo yung panggugulo ng dalawa. Kasi sigurado kayo nang gagawin nila. Wala sila ibang gagawin dyan kundi guluhin yung hearing. Tapos, ano ba mga advantages kapag bycam? Mapapractice natin yung unicameral. Makakapag-practice tayo sa unicameral style of government. If ever, ito yung magiging kauna-unahang bill na mabilis lang maipapasa kasi grupo eh. Kumbaga, ano ba isa LEDAC? Kumbaga sa LEDAC, hindi na siya masyadong pag-uusapan sa LEDAC. Sa LEDAC, mga kotsero, kung hindi nyo alam yung LEDAC, ito yung bycam din to, bicameral meeting with the President. So, si Senate, si Lower House, si House of Representatives, saka si Presidente, nag-uusap sila. Tapos, doon nila pinapaganda pa yung batas na ipapasa. So, konti na lang yung pag-uusapan sa LEDAC. Di ba? Mabilis yan. Magiging mabilis yan.
Magiging mabilis yung pagpasa ng batas dyan. So, ang magiging downside lang dyan, mga kotsero, is kung sino ang maghahawak ng committee. At saka mga kotsero, ito rin pala ang downside niyan. After the elections, itong 2025, baka magpalit ng composition yung committee. Oo. Ang continuing body lang dyan, mga kotsero, is yung Senate. Senate lang ang continuing body dyan. So if ever, kung sino yung magiging bagong chairman ng Blue Ribbon Committee, siya yung magpapatuloy ng mga hearing. Sa lower house, mga kotsero, ang lower house is not a continuing body. Hindi siya continuing body. Ibig sabihin, yung mga miyembro niyan, let's say, sabihin lang natin, minalas-malas. Si Barbers, hindi nanalong kongresista. Si Dan Fernandez, hindi nanalong kongresista. Si Benny Abante, hindi nanalo. Si Kong Acop, hindi nanalo. Si Paduano, hindi nanalo. Tapos yung mga nanalo sa distrito nila, walang interes ituloy. O di wala na. Tapos na. Wala nang matutuloy sa Quadcom. Tapos na yun. Makakalutang na uli si Harry Roque. Tapos na eh. Wala na eh. O di ba? So ganoon lang kasimple yun. Kung hindi legislative priority nung kasunod, yung papalit sa kanila, wala. So, yun yung disadvantage nun. So, kung ako, on the other hand, the advantage of that is, dahil continuing body naman ng Senate, kung sino yung hahawak ng Blue Ribbon na pagpapasahan ni Coco Pimentel na is a current sitting senator, may pagpapatuloy niya yung hearing. At maraming po salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating channel. Huwag niyo pong kalimutan mag-like itong video na ito. I-share nyo rin po yung ating mga videos, mga live streams and uploads. And mag-subscribe na rin po kayo sa Coach Jai YouTube channel. I'll see all of you in our next live stream, guys. Bye, everyone. See you next time. Bye. Pag ganun, huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?